Tila hindi pa nahanap ni James Harden ang kanyang kasiyahan sa NBA. Sa mga nakalipas na taon ay parati siyang palipat-lipat ng tahanan sa NBA. Simula nang mapunta sa Brooklyn Nets, napunta naman siya sa 76ers, ngayon sa Clippers naman. Ganun pa rin ang proseso, nag-request ng trade at lilipat ng team. Hindi po nagtagal. Sa ngayon ay kinausap ng araw nitong LA Clippers ang Cavaliers para sa isang potential Garland at James Harden trade. Pero ayon naman sa latest na impormasyon ay mas gustong maglaro nitong si James Harden sa Atlanta Hawks. Maganda ang kanyang piniling kupunan yung Atlanta sapagkat ngayon ay wala na si Trae Young. Nababagay siya doon sapagkat magkakaroon siya ng mas mataas na exposure. Kaso nga lang, hindi rin po yun magugustuhan ni Jalen Johnson na sa ngayon ay papaangat ng papaangat ang laruan. Maagaw kasi ni James Harden ang kanyang spotlight. So definitely mga idol, mayroon din tong epekto kay Johnson. Para naman sa Cleveland Cavaliers, pwede naman siyang mapunta ron. Pero ang katanungan ay kung kaya bang maglaro ni James Harden kasama si Donovan Mitchell kung saan kailangan nilang pareho ang bola. Sa totoo lang wala namang problema dyan kung magsasama sila. Pero dapat balanse, hindi puro point guard ang mga manlalaro mo. Pwede naman yan pero mayroong mag-a-adjust. Kaso nga lang kahit na ilagay mo man sa shooting guard itong si James Harden ay kailangan niya pa rin magtimon ng bola. Kaya sa ngayon kahit na hindi man ito gusto ni Johnson, kung sakaling doon man mapupunta si James Harden ay wala rin naman siyang magagawa. Sa ngayon ay nag-uusap rin po ang Cleveland Cavaliers pati ang Hornets sa isang posibilidad na magpapadala kay Lonzo Ball sa Hornets. Nung nagdaang taon, hindi na po si LaMelo Ball ang franchise player ng Hornets kundi si Concacaf na. Pero hindi po nangangahulugan na ito ay kanilang ititrade. Mayroong posibilidad pero mababa lamang. Kaya sa ngayon ay balak rin pong kunin na lamang itong si Lonzo Ball para kahit papano ay mapagtibay nila ang relasyon ng pamilya nitong si Lonzo Ball at si LaMelo Ball. Parang mayroong pagkakalintulad kay Giannis at kay Thanasis. Samantala, eto naman ang kasagutan ni Draymond Green sa mga binira sa kanya nitong si Brooks na hindi raw magaling yung mga manlalarong marong podcast sapagkat hindi sila nakaka-focus sa kanilang mga trabaho bilang mga manlalaro. At ang kasagutan naman dito mga idol ni Draymond Green, mali. Sapagkat kung tutuusin sa podcast nga raw niya ay mayroon siyang atensyon na makukuha sapagkat unang-una sa lahat ay naging NBA champion siya at naging all-star. Hindi raw katulad kay Brooks na wala pang all-star at hindi pa nagkampiyon, wala pang napatunayan. Totally mayroong punto si Draymond Green. Si Brooks ang kawawa rito sapagkat wala pa siyang napatunayan.